Hello nakamas! Welcome back sa aking One Piece Nihongo lesson, JLPT N5 series. Ang lesson natin ngayon ay Lesson 15, Verb Jisho Form plus Kotoga Dekinai. Bago ang lahat, panoorin muna natin ang mga One Piece video clips na ito. Mugi-chan, あちはダチを救うことができないの？本当になんとかならないの？冷静になって考えるのよ。だが俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。お前だけは許すことができない。おい、やめろ。でも生きてるじゃねえか。いいえ、私は太陽の光を浴びて生きることができないんです。Okay, so basahin muna natin ang definition ng pattern na to. So, verb jisho form plus kotoga dekinai indicates an inability to perform the action described by the verb. It means cannot do something. So, ito yung negative ng dekiru, no? Yung lesson 14 natin, minasang. So, kung bago ka pa lang sa lesson na to, so I suggest you watch lesson 14, ne? So ito yung sinabi ni Bon Clay kanina sa video clip. So sabi niya, "Atashi wa dachi o tsuku koto ga dekinai no?" So ang ibig sabihin ng atashi minasang is I. So ito siya minasang, para siyang watashi, pero atashi is feminine siya, no? Ginagamit siya ng mga babae. But since si Bon Clay, LGBTQ siya, no? So, Bon Clay is kama, so ginamit niya is atashi. So, ito naman, dachi o tsuku. Dachi dito minasang is short siya ng tomodachi, ne? Tsuku naman is the jisho form of to save, ne? To save or to help. Kotoga dekinai. So, ibig sabihin ng kotoga dekinai ay can't. Ang no naman dito, para na siyang ginawa natin siyang interrogative yung sentence, no? So, aside sa desu ka, pwede rin natin gamitin tong no sa dulo. So, kotoga dekinai no? So, if you will translate it in English sa Japanese syntax, ganito yung kakalabasan. I, to save my friend, can't. Ito naman yung ginamit nila sa subtitle kanina. So, I can't even help my friend. Ne? Atashi wa dachi o tsuku koto ga dekinai no? Okay, ito naman yung sinabi ni Sanji kanina. So, sabi niya, Aitsura o misutete negeru koto ga dekinai. Ibig sabihin ng aitsura ay they. Itong misutete negeru naman, galing siya sa dalawang verb na misuteru. So, ito yung te form ng misuteru. Ibig sabihin niyan ay to abandon. Pwede rin siya to forsake. At negeru naman, ibig sabihin niyan ay to escape. Then, kotoga dekinai, again, it means cannot. So, they, to abandon and escape, cannot. Tapos, ito na yung translation na ginamit sa anime. So, sabi doon, I can't turn my back on them. Ne? So, andito na yung can't. Yung to abandon and escape, naging turn my back na siya. Tapos yung aitsura, nandito na siya sa dulo. I can't turn my back on them. Ito naman yung sinabi ng isang fishman kanina. So, sabi niya, Omae dake wa yurusu koto ga dekinai. So, ibig sabihin ng omae is you. So, ito minasang medyo rude to siya na pagkasabi ng you, ne?
So wag nyo tong gagamitin sa office or sa mga coworkers nyo dito sa Japan. Because again, it's rude. Dake naman, ibig sabihin ng dake ay only. Tapos, ito yung particle natin, particle wa. Ibig sabihin naman ng yurusu, ito yung jisho form ng yoroshimasu. So, ibig sabihin niyan ay to forgive. Then, koto ga dekinai, cannot. So, it means only you to forgive cannot. Ito na yung translation na ginamit nila sa subtitle. I can't forgive you. Okay, ito naman yung sinabi ni Brooke. Sabi ni Brooke doon sa pinakalas na video clip, ikiru koto ga dekinai desu. Ibig sabihin ng ikiru ay to live. Then, koto ga dekinai ay cannot. Yung des dito, ano lang siya? Naging polite yung sentence kasi merong des. So, to live, cannot. So, ito na yung translation. I can't live. Ikiru koto ga dekinai desu. Ne? Okay, let's practice, minasang. So, try to complete the sentences using the pattern jisho form koto ga dekinai. I cannot drive a car. So, ano ba yung drive, minasang? Anong jisho form nito? It's unten suru. So, kuruma o unten suru koto ga dekinai. Ito naman, I cannot swim. Swim ay oyogimasu. So, oyogu koto ga dekinai. I cannot swim. So, I hope na may natunan ka sa lesson natin ngayon, nakama. So, next lesson natin, focus pa rin tayo sa jisho form. So, noun no or verb jisho form plus mai ni. Ibig sabihin yan ay before or in front of. Okay? So, kung meron kang mga gustong pattern na gustong matutunan, N5, N4, at N3, please comment down below. Ne? Hanggang dito na lang. Class dismissed.